po sa mga Katoliko, ngayon po ay Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday. Para sa karamihan, ito po ay midweek na po, Miyerkules, ika-18 sa buwan ng Pebrero 2026. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Pino Gising! ilang kaanak ng drug war victims naghahanda ng dumalo sa confirmation charges hearing ng ICC para po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pino Gising! HDO laban kay Senador Estrada, dating DPWH Secretary Bonoan at ilan pang dawit sa flood control scam, ipinatupad na ng BI. Pino Gising! HDO po yun po ay hold departure order. Samantala, mayorya ng mga Pilipino naniniwalang hindi pinahahalagahan ng mga politiko ang opinyon ng publiko batay po sa survey. Pino Gising! Sa ibayong dagat, 11 patay sa panibagong US strike sa Caribbean. Pino Gising! Sa sports, Alex Ayala pinasalamatan ng PSA matapos parangalan bilang Co-Athlete of the Year. Pino Gising! Pamemeke ng pirma sa mga dokumento. Nako, bawal ito. Pino Gising! Totoo nga ba na mas magandang option para magpapayat ang paglalakad kumpara sa pagtakbo? Mamaya, let's prove it! Pino Gising! Mga milk lovers na katulad ko, dairy at milk production ng Pilipinas tumaas sa 2025. Alamin natin mamaya kung fact or fake. Pino Gising! At sa showbiz, Vice Governor Alex Castro hindi na pinatulan si Alvin Aragon, iginiit na ipinagdasal na lamang ang mag-asawa. Yan na. May apelyido, may pangalan kayo maririnig maya-maya lamang. Pero yung apelyidong yan, walang kinalaman sa komentaryo ko ngayong umaga. Ako kasi para di ba holiday kahapon. Ako po ay nag-enroll sa, ako tsaka ang aking girlfriend, nag-enroll sa tinatawag namin na rhythm boxing. Oh, rhythm boxing. Ibig sabihin, nakikipagsuntukan kami na may tugtog. Yan, tama ka na. Maganda pala, Jem, pag tayo, pasya-pasya pa tingnan mo. Oo, yun o. Pag nakatayo, mas may action eh, no? Ay, nako, Pilipinas, ano na po nangyari sa atin ng holiday? Yes, sabi ko, apelyido na sa mga yan, no? Hindi si Sarah Hu yan, ha? Kung sino man yung iniisip nyo sa apelyido na yan, kanta lang po yan, ha? Kamusta yung mga nagpunta ng Binondo, mga humabol sa celebration ng Chinese New Year po kapon? Kayo ba'y nakabili ng inyong mga paboritong Chinese food? Kayo ba'y nakabili o nakakain ng hinihingi kong tikoy? Kung hindi, huwag kayong mag-alala. Di kayo nag-iisa. Marami tayong hindi nakakain ng tikoy. Ay, nako. O paano ba yan? Sila Senator Estrada may hold departure order na raw kasama si Secretary Bonoan. So ibig sabihin po ng hold departure order ipinagpapawalan na po silang umalis sa ating bansa at pumunta sa iba't ibang bahagi sa iba't ibang bansa sa buong mundo, ha. Alam mo, nakita ko to, ito yung gusto ko talagang puntahan yung sports kasi ang nakita ko kanina dito, akala ko Alex Ayala pero ito ay yung tungkol sa kanyang sports co-athlete of the year ng Philippine Sports Writers Association o PSA. Pero kanina lumaban po ang ating Filipina tennis sensation and isang malaking congratulations dahil pasok po sa round of 16 ang ating pambato si Alex Ayala. Palapakan natin si the gorgeous Alex Ayala, ha? Ako ay nakapasok ko sa round of 16 ng Dubai Championships. Ibig sabihin, may chance na pagka nakausad pa siya from 16s and quarterfinals, maaring tumaas ulit yung ranking niya. Kasi from number 40, siya ho ngayon ay number 47 because of the consecutive losses na nakamit ng ating Filipina tennis sensation. Yung iba naman, alam mo para mabilis lang maraming lumalabas ngayon na articles online, lalo na sa Facebook, nakaliwat ka na ng mga news. Fake news po. Tungkol po kay Alex Ayala. Bakit kanyo nasabi mo, Kuyang Tito Daryl Justin, na fake news? Palibasa kasi yung mga lumalabas binash daw siya ni ganitong politiko, binash daw siya ng ganitong newscaster, sinabihan daw siya ng ganito ng isang kapwa-atleta. Lahat po yun ay peke. Kaya magandang vine-verify po muna ang mga balitang nakukuha ninyo. At saka, alam ninyo na kung sino man yung gumagawa, yung nagpa-perpetrate ng ganito mga fake news sa ating mga pambato, sa ating mga atleta, lalo na sa mga taong nakikita nilang umaangat sa buhay, tigilan nyo na. Naku, sa mga Katoliko, Ash Wednesday ngayon, magpapaabo, inaanyayahan ng lahat na magnilay at bukod sa magnilay, talikuran ng kanilang mga kasalanan at magbagong buhay.
magandang paalala to hindi lang sa ating hindi lang sa mga politiko ha, hindi lang sa mga sabi nila ika ngay mga lingkod bayan, magandang paalala din to para sa ordinaryong mamamayan. Isa pong magandang Wednesday morning Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Sumasa inyo na po ang inyong paboritong morning habit sa DWIZ Radio Channel 23. Ito na po ang Pinoy Gising. Wakey, bangon-bangon na po. Tapos na po ang holiday. Hindi po holiday ngayon ha. Yung iba kasi akala dahil start na ng Ramadan ngayon, ang ganda na celebration sa Katoliko Ash Wednesday tungkol sa sakripisyo at pagninila at pagbabalik loob. Sa Ramadan din, pagsasakripisyo ang lesson na meron sila kung hindi ako nagkakamali sa ating mga kapatid na Muslim na magsisimulan ng kanilang Ramadan ngayon. Isa't kalating oras na balitaan, kulitan at kwentuhan ang pagsasaluhan natin hanggang alas 6 po in the morning as usual on a midweek Wednesday morning. Simbang Baklaran, simbang lahat po ngayon, simbang lahat dahil karamihan ng mga Katoliko magsisimba para magpaabo. Pero hindi po abuhan festival sa mga Katoliko. Baka mamaya magpunta lang kayo sa simbahan, magpaabo lang kayo, magsimba rin po kayo. Ako pong bahala sa balitaan. Ako po si Daryl Justin. Pinoy Gising! 43 minuto na po, 43 minutes na makalipas ang alas 4 na magandang Wednesday morning. Dako muna tayo sa ilang nanggigising, ng bubulabog, ng bubulahaw at ng gugulat na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Dadalo po ang ilang kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killing sa EJK sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges hearing laban sa kanya sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands sa Lunes. Bukod sa pagdalo sa pagdinig, magsasagawa rin ng Solidarity March ang iba pang aktibidad sa labas ng ICC ang mga nasabing kaanak. Makikisa rin sa pagdinig ang iba pang pamilya ng mga biktima na ngayon ay migrant workers na nasa Europa. Mayroon pang ibang pamilya na naisa ng dumalong ngunit hindi makakapunta dahil sa kakulangan ng pondo at pangamba sa kanilang seguridad. Magkakaroon naman ng maikling programa bago pumasok ang mga dadalo sa ICC upang obbahan ng pagdinig. Para sa mga pamilya, ang ICC ang lugar kung saan sila tunay na naririnig at nakikita dahil sa Pilipinas anila ay nababaligtad pa ang mga biktima at nasisisi sa kanilang pagkamatay. Pinoy Gising! Sa iba pang tampok na balita sa oras na ito ay pinatutupad na ng Bureau of Immigration ang Precautionary Hold Departure Order o HDO laban kina Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at tatlong dating opisyal ng Department of Public Works and Highways PWH na sinasabing sangkot sa flood control anomalies. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, naglabas na ang PHDO ng PHDO ang Manila Regional Trial Court Branch 52 na nagbabawal po sa mga nasabing individual na lumabas ng ating bansa. Dagdag pa ng Immigration Bureau official, kapag may nagtangka na lumabas ng bansa sa mga individual na nakalista sa PHDO, makikita ito ng kanilang mga immigration officers sa lahat ng ports of entry at exit sa buong Pilipinas. Kina sa Estrada at Bonoan, kasama rin sa PHDO sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Apulencia at dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Paliwanag ni Sandoval, ang Precautionary Hold Departure Order ay katulad ng Regular Hold Departure Order. Ibinibigay niya ang PHDO kapag may nakikitang flight risk ang korte, ibig sabihin may posibilidad na lumisan ng bansa ang individual upang takasan ang kaso. Pinoy Gising! Karamihan naman po sa mga Pilipino ang naniniwalang hindi pinahahalagahan ng mga politiko ang pananaw at opinyon ng taong bayan. Batay sa pinakahuling survey ng Octa Research na isinagawa mula December 3 hanggang 11 noong nakaraang taon, 61% na Filipino adults ang nagsasabing hindi isinaalang-alang ng mga politiko ang kanilang opinyon. Samantala, 31% naman ang naniniwalang pinahahalagaan ito ng mga halal na opisyal habang 31% din ang hindi makapagtiyak. Kung pagbabatayan ng antas ng kabuhayan, 28% ng mga kabilang sa Class A, B at C ang naniniwalang pinakikinggan sila ng mga politiko. Gayunman, 61% sa kanila nagsabing hindi pinahahalaga ng kanilang opinyon at 11% naman ang hindi tiyak. Pinoy Gising! Sa oras ho natin na alas 4:46 ng morning, Paren Daniel, tanggap muna tayo ng ilang mga reports. DWIZ Patrol Report! Industriya na nasa hanay ng precast paneling, nais mapalawak ni Pangulong Marcos. Ang detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Verdes.
Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon pa ng mga karagdagang planta na nasa linya ng precast paneling na isang modernong pamamaraan para sa mas mabilis na konstruksyon ng bahay. Sa harap na rin ito ng target ng pamahalaan na mapabilis nga ang produksyon at mapalawak pang lalo ang saklaw ng Expanded 4-Page program ng gobyerno. Ayon kay PBBM, kanilang gagawin ang lahat para hindi lamang ang planta sa Taytay Rizal ang magsisilbing source ng precast panel na magpapabilis sa programang pabahay ng pamahalaan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todalas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Unang bugso pa lang po yan ang ating balitaan ngayong Ash Wednesday, ngayong Midweek Wednesday. Yun! Nairaos na lalamunan ko kung ano yung nasa lalamunan ko. Ay nako, February 18, 2026 po. Dyan lamang kayo, Philippine Standard Time. Hoy! Pinoy! Gising na! Nako, baka mali kayo. Wakey-wakey na pasok po. Alas 4:48 ng morning. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pinoy. Gising! That time check was brought to you. Sing! Sa oras po natin na 8:00 minuto bago mag-alas 5 ng morning. Parang Daniel, ronda tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Naga City Police Office patuloy ang paghahanda sa posibleng presidential visit sa lungsod. Narito ang detalye mula kay Kuya Melvin Machado. Kahit wala pang tiyak na araw ngayong buwan ng Pebrero kung matutuloy ang pagbisita sa lungsod ng Naga ni Pangulong Bongbong Marcos para pangunahan ang launching ng programang kontrabaha kung saan isa ang lungsod ng Naga sa pilot area. Tuloy-tuloy ang ginagawang paghanda ng kapulisan ng lungsod upang tiyakin ang seguridad ng Pangulo. Ayon kay Police Captain Daisy Angeles, tagapagsalita ng Naga City Police Office, isa sa napag-usapan sa coordination meeting ay ang pagmando ng daloy ng trapiko, road security at mga lugar kung saan kailangan ng deployment ng Naga City Police Office. Kasama naman ng PNP at LG Naga City ang iba pang stakeholders upang siguruhin ang seguridad ng Pangulo sakaling matuloy ang kanyang pagbibisita sa lungsod ng Naga. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy! Gising! Ngayon naman po sa Central Luzon, reklamo laban sa Colorum Jeepneys na idinulog sa Magalang, Sangguniang Bayan. Tatalakayin po sa kanilang regular session. Ang detalye mula kay Kuyang Johnny Gole. Kuyang Johnny, good morning! Yes, magandang umaga. Nakatakdagang dinggin dito sa Sangguniang Bayan sa Magalang, Pampanga. Itong idinulog na reklamo nitong grupo ng mga jeepney drivers at operators na may rutang Angeles City, Magalang, Araya at vice versa tungkol sa mga kolorom na passenger jeepneys na umano'y pumapasada dito sa nasabing ruta sa kanilang position paper na isinumite ni na Romel Anisete, ang chairman itong Angeles sa Magalang Araya Transport Cooperative o AMATCO. Kasama itong si Danilo Yumol, ang opisyal nitong United Transport Association of the Philippines o YOTA pa dito sa SB Magalang na sa pangunguna nitong si Vice Mayor Hilaire Pecson meron daw tinatayang 30 unit ng mga kolorum jeepneys na hanggang ngayon ay pumapasada dito sa nasabing ruta, lalo na sa gabi. Ang mga ito ayon dito sa isinasaad sa kanilang hawak na dokumento ay pawang mga paso na umano itong kanilang prangkisa mula sa Land Transportation Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at hindi rin rehistrado. Sa madalit sabi, illegal silang pumapasada. Pangunahing inaalala nitong grupo ng AMATCO ang kaligtasan at seguridad nitong mga pasahero o riding public sa mga kolorum jeepneys na ito dahil hindi sila dumaan sa wastong pagsusuri o road worthiness inspection na ang kanilang mga sasakyan ito ay patuloy na pumapasada nga sa nasabing mga lansangan. Ipinarating na rin nila sa kinakaukulang ahensya ng pamahalaan ng problemang ito sa lokal na pamahalaan ng Angeles City, Arayat at ngayon ay dito na sa Magalang ang problemang ito. Bilang tugon, iminungkahi naman ito si Vice Mayor Pecson na ipahawak na sa Committee on Transportation
and public utilities ang usaping ito sa layuning agad ito mabigyang pansin at aksyon bago lumala nga itong problema saka upang makatiyak ang riding public lalo na itong mga mamamayan ng Magalang Pampanga ayon kay persona ng kaligtasan laban nga dito sa mga kolorom jeepneys na ito. Mula dito sa bayan ng Magalang Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Go. Para sa impila may todo lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala may humahabol na IC Patrol. DWIZ Patrol Report! Foreign Ambassador hindi kailangan palitan ayon po yan sa Malacanang. Nagbabalik po si Patrol 13 Gilbert Perdes. Muling binigyan diin ng Malacanang na hindi kinakailangang palitan si Chinese Ambassador Ching Guan sa gitna ng mga panawagang ideklarang persona non grata ang opisyal. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kailangan ng naturang hakbang. Ito'y kasunod na rin ng pahayag Chinese Ambassador na ang umiigting na political rhetoric laban sa Ambassador at ang panawagang palitan nito ay maaaring magbanta sa milyon-milyong trabaho ng mga Pinoy. Iginit pa ng opisyal ng pag-escalate ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ay hindi dapat magmumula sa isang panig lamang. Binigyan din ni Castro na ang pagpapanatili ng maayos at malusog na dialogo ay responsibilidad ng dalawang bansa at dapat nakabatay sa mutual respect. Patrol 13 Gilbert Perdera sa himpilang may todalas DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Ngayon naman sa ating NBI, pamemeke po ng pirma sa mga dokumento. Huwag na kayong magtangka. Alam mo, may mga ilang tools na ginagamit din ngayon para ma-detect kung totoo o yung peke yung pirma na nakalagay sa mga documents. Huwag na kayong magtangka dahil nangyari yan. Narito ang inyong magiging pwedeng parusa sa NBI. Nako, bawal ito! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Pamimeke ng pirma sa mga dokumento? Nako, bawal ito. Maliit man sa paningin ang isang lagda o pirma, malaki naman ang papel nito lalo na pagdating sa mga dokumento. Ngunit paano kung nameke o nanggaya ka ng pirma at ginamit mo ito para makapanloko? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Article 172 ng Revised Penal Code, isang krimen ang forgery o falsification of signature sa anumang private, public o official at commercial documents. Ilan sa mga halimbawa ng paglabag ay pagpirma sa pangalan ng ibang tao nang walang pahintulot, pagpeke ng lagda para sa kontrata, paggamit ng fake signature para sa benepisyo, at panghuli, paggamit ng dokumento na may peke o huwad na pirma. Ang sinumang lumabag ay maaring mapatawan ng prison correctional o pagkakabilanggo ng hanggang 12 taon at multa depende sa bigat ng kaso. Ang simpleng pandaraya sa pirma ay maaaring magdulot ng tunay na problema. Lumaban ng patas at huwag itong gamitin sa panloloko para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Ngayon naman sa ating Showbiz News, Showbiz Vice Governor Alex Castro, hindi na pinatulan si Alvin Aragon, iginiit na ipinagdasal na lamang ang mag-asawa. Narito ang Showbiz News mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, hindi na pinatulan pa ni Bulacan Vice Governor Alex Castro ang mga komento ni Alvin Aragon tungkol sa pagsali ng kanyang asawa na si Sunshine Garcia sa reunion concert ng Sex Bomb Girls. Ayon kay Castro, nais niyang pagtuunan na lamang ang pansin na niyang tungkulin bilang vice gobernador. Gita opisyal, ipagdasal na lamang ang mag-asawa. Nag-ugat ang nasabing isyo sa isang panayam ni Alvin kung saan iginit nito na hindi dapat pinayagan ng vice gobernador si Sunshine na sumama sa concert dahil may asawa na ito. Sa kabila nito, pinasalamatan naman ni Sunshine ang kanyang asawa sa patuloy na pagsuporta at pagpapahintulot ito sa kanya na gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilong metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy
Gising! Thank you, Mima Anton, at maraming salamat po sa mga giliw nating taga-subaybay sa DWIZ News FM 89.3 Northern Luzon, Dagupan. Susunod na po dyan ang programang Todo Balita dahil impunto alas 5 na po ng morning. Tuloy-tuloy na isang oras na balitaan, susunod na. Muli, ngayon po'y araw ng Miyerkules para sa mga Katoliko. Ngayon po'y Ash Wednesday, ika-18 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Balikan natin ang ating mga headlines. Pino Gising! Kaanak po ng drug war victims dadalo sa confirmation charges hearing ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pino Gising! HDO yung hold departure order laban kina Senador Estrada. Dating DPWH Secretary Bono at ilang dawit sa flood control kasado na. Pino Gising! Karamihan sa mga Pilipino naniniwalang hindi pinahahalagahan ng mga politiko ang pananaw ng publiko ayon sa survey. Pino Gising! 11 patay sa panibagong US strike sa Caribbean. Pino Gising! Alex Iala pinasalamatan ng PSA matapos pangalanan bilang co-athlete of the year. Pino Gising! Totoo nga ba na mas magandang option magpapayat ang paglalakad kumpara sa pagtakbo? Mamaya, let's prove it! Pino Gising! Dairy at milk production sa Pilipinas tumaas daw po sa 2025. Alamin natin kung totoo o hindi sa Fact or Fake. Pino Gising! At sa showbiz, Michelle D nilaro ang kanyang bashers. Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin Pinoy! Gising! Eksaktong 5 minuto na po, 5 minutes na makalipas ang alas 5 na magandang Wednesday morning! Balikan na natin iba pang detalye ng mga balita. Pino Gising! Walang posisyon ng International Criminal Court prosecution hinggil sa hirit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa chamber na i-disqualify at ang tatlong abogado ng mga drug war victims sa kasong crimes against humanity laban sa kanya. Ito ay batay sa dokumentong nilagdaan ni Deputy Prosecutor Mama Manyaye Niang. Alinsunod sa utos, ipinapaalam ng prosekusyon sa chamber na wala itong posisyon hinggil sa defense request of for the disqualification of the external legal representatives for the victims. Kinukumpirma ng prosekusyon na hindi ito aasa sa redacted files para sa confirmation of charges hearing kung makakatulong ito sa chamber sa pagtalakay sa hirit ng depensa. Hindi rin balak ng prosekusyon na umasa sa redacted documents sa mismong paglilitis. Noong Pebrero 11, hiniling ni Duterte sa ICC Pre-Trial Chamber 1 na atasan ng IC Registry na bawiin ang pagtatalaga sa tatlong common legal representatives ng mga biktima sa war on illegal drugs noong kanyang administrasyon. Pino Gising! Hiniling naman po ng Office of the Solicitor General sa Supreme Court na ibasura ang mga petisyon para sa writ of habeas corpus na inihain ng mga anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagharap ng OSG sa Korte Suprema sa ilalim ni Solicitor General Darlene Berberabe. Kinilala nito ang habeas corpus sa isang pambihirang remedyo upang questionin ang legalidad pagkakakulong. Gayunman, iginiit ng tanggapan na hindi maaaring ipagkaloob ang writ sa kasong ito dahil wala na sa teritoryo ng Pilipinas ang dating Pangulo. Binigyang diin ng OSG na ang writ of habeas corpus ay hindi maaaring ipatupad sa labas ng bansa o extraterritoriality. Yun nga. Ito ay sa labas po mismo ng ating bansa. Dagdag pa ng OSG, aktibong nakikilahok ang dating Pangulo at kanyang depensa sa harap ng International Criminal Court o ICC kaya't ang nararat na remedyo ay nasa nasabing international na hukuman at hindi sa mga korte ng ating bansa. Hinimok din ng OCG o ng OSG ang Korte Suprema na pairalin ng judicial restraint at iginiit na ang pag-aresto at pagsuko sa dating Pangulo ay may kinalaman sa foreign relations na ayon sa konstitusyon ay pangunahing saklaw ng executive branch. Pino Gising! Sa kaugnay na balita pa rin po, kinonfirma ni Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na hindi dadalo ang dating Pangulo sa confirmation of hearing o charges hearing nito sa pamamagitan ng video conference na nakatakda sa darating na Lunes, Pebrero 23. Sa website ng ICC, gaganapin ang confirmation of charges mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon oras sa The Hague o alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi sa oras natin dito sa Pilipinas sa harap po ng Pre-Trial Chamber 1. Dito ay ipapaliwanag ng prosekusyon ng depensa at ng mga abogado ng mga biktima ang kanilang mga argumento sa mga hukom. Ayon kay Attorney
Kaufman, nauna nang humiling ng postponement ng pagdinig ang kanyang co-counsel na si Attorney Salvador Medialdea, ngunit agad itong tinanggihan. Samantala, tumanggi naman magbigay ng karagdagang detalye sa Attorney Kaufman kung personal na dadalo ang dating Pangulo sa nasabing pagdinig. Gising! Ibinasura naman po ng mga pre-trial judge ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling iapela ang desisyon na fit to participate ito sa mga pre-trial proceedings. Ayon sa mga huwes, imposibleng maiapela ang mga issue na inihain ng Defense Counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman dahil na misinterpret nito ang desisyon ng korte. Dahil dito, tuloy na nila ang confirmation of charges hearing sa kaso ni Duterte sa Crimes Against Humanity sa Pebrero 23. Samantala, kinumpirma ni Kaufman na hindi dadalo ang kanyang kliyente sa nasabing confirmation hearing. Gising! Nilinaw naman po ng Malacanang na wala pang napag-usapan o napag-uusapan ng administrasyon hinggil sa muling pagsapi ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ito ay matapos pangalanan ng ICC si Senators Ronald Bato de la Rosa, Christopher Bongo at iba pang matataas na dating opisyal ng Philippine National Police bilang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nananatili ang posisyon ng gobyerno na walang jurisdiction ng ICC sa bansa matapos ang pag-atras sa Rome Statute. Binigyang diin ni Yusek Castro na hiwalay na usapin kung ang mga paratang ay tumutukoy sa mga pangyayaring naganap noong saklaw pa ng ICC ang Pilipinas. Gising! Kanina sa pasimula ng programa, nabanggit ko po yung tungkol sa Ramadan, pero ito pong balita na ito ay tungkol nga po dyan kung saan sisimulan po ang banal na buwan ng Ramadan dito po sa Pilipinas sa araw po ng Huwebes. Bukas po February 19, 2026. Ito ay matapos hindi mamataan ang new moon sa isinagawang moon sightings ng mga itinalagang grupo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Bangsamoro Grand Mufti Sheikh Abdul Rauf Giani, ang unang araw ng pag-aayuno sa Ramadan 2026 ay opisyal na magsisimula sa araw po ng Huwebes o araw po bukas. Nagkakaiba-iba ang petsa ng pagsisimula ng Ramadan sa iba't ibang bansa dahil nakabatay ito sa aktwal na pagpapakita ng buwan sa bawat lugar. Ang Ramadan ang ikasyam na buwan sa Hijri o kalendaryong Islam. Ito ay panahon ng pag-aayuno at pagdarasal kung saan ang mga Muslim ay hindi kumakain at umiinom mula pagsikat ng araw hanggang paglubog nito. Hindi saklaw ng obligasyong mag-ayuno mga may sakit na pisikal o mental, mga buntis o nagpapa-breastfeed at mga matatanda kung ang pag-aayuno ay maaring magdulot ng mas lalong paglala ng kanilang kalusugan. Gising! Sa iba pa natin mga tampok na balita sa oras na ito, naniniwala si Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairman Rosendo So na walang kaugnayan ng supply ng imported onion sa pagbaba ng presyo ng lokal na pulang sibuyas sa merkado. Ayon po kay Kasendong, wala pa naman gaanong malaking volume ng imported na pulang sibuyas sa mga cold storage lalo na po sa Central Luzon. Sa katunayan anya, dapat may umiiral ng importation ban sa red onion bilang paghahanda sa nalalapit na harvest season lalo't inaasahan na ang pagbaba ng presyo pagsapit ng Marso dahil sa pagdami ng lokal na ani. Yung price monitoring natin around 42 pesos ang price ng farm gate price. May nagsasabi na mas mababa doon. Pero so far, ang expectation na pagbaba is by March ang mararamdaman. Samantala, posible ring bumaba ang presyo ng bigas lalo ang retail price nito sa merkado sa susunod na buwan dahil sa inaasahang volume ng aanihing palay ng mga lokal na magsasaka. Yeah, mas gusto natin tutukan yung of course yung pagtaas ng taripa. No? Doon natin talaga makita na maski tumaas man yung volume, pag tama yung pataw ng tarif, doon natin makita yung mas safe yung presyo ng pagkain. Yan po ang tinig ni SINAG Chairman Engineer Rosendo So sa pareham ng DWIZ. Gising! Mula sa sakahan, anihan, sibuyas, dako ulit tayo sa usapin ng trimester system kung saan iginiit ng Malacanang na maaga pa para magbigay ng komento ang palasyo kaugnay sa mungkahi ng Department of Education o DepEd na ipatupad ang trimester system para sa school year 2026-2027. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas mainam kung pag-aaralan muna ng maigi ang nasa akbang bago ipatupad. Makabubuti din anyang konsultahin muna ang lahat ng sektor o partido para maabot ang pinakamagandang benepisyo ng nasabing panukala. Binigyang diin ni Yusek Castro na mungkahi pa lamang anya ang trimester system na dadaan pa sa masalimuot at diskusyon at pag-aaral.
Gising! Tuloy-tuloy pa rin po ang balitaan natin sa oras na alas 5:13 na po na magandang Wednesday morning! Suportado po ni dating Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Gatchalian ang pahayag ng Malacanang na dapat isailalim sa malawakang konsultasyon ang panukala ng Department of Education o DepEd na magpatupad ng trimester sa basic education simula sa susunod na school year. Ayon kay Senator Gatchalian, kailangan talagang magkaroon muna ng konsultasyon sa mga stakeholder lalo na sa mga guro. Iginit ng senador na dapat matiyak na ang planong trimester system ay magbunga ng mas mahusay na learning sa mga mag-aaral. Gayun din ang masiguro na hindi ito magpapahirap sa mga guro at principal at hindi ito dapat maging dagdag trabaho sa kanila. Gising! Suportado naman po ni House Committee on Basic Education and Culture Chairman at Pasig City Representative Roman Romulo ang panukalang pagpapatupad ng trimester system ng Department of Education o DepEd sa mga pampublikong paaralan. Walang nabanggit dito na pribado. Ayon kay Congressman Romulo, maganda ang hangarin ng DepEd sa nasabing panukala lalo't inaasahang maiaangat nito ang kalidad ng edukasyon. Gayunman, dapat ay may malinaw anyang pamantayan na guidelines ang kagawaran sa pagpapatupad ng trimester system. Right now, talagang aggressive po dapat yung adjustments natin. Kasi alam naman natin ang totoo, meron talagang challenges. Marami po tayong estudyante na hindi grade level yung reading comprehension nila. Hindi naman pwede talaga po na parang business as usual na lang tayo or yung mga reforms na ginagawa medyo mabagal. Ito naman po kung maganda yung guidelines nila, nakita nyo naman po ang plano nila is to divide it into 3 SEMs. Yung 3 SEMs, 3.5 months to 3 months ang plano nila, di ba? Yun yung gagawin nila. So, maaari naman pong magawa kung tama yung guidelines lalabas. Kasi pwede ipalabas muna yung first SEM, which is ang plano nila, ipapairal yun July to September. So tingin ko kaya naman kasi naniniwala kasi ako kailangan yung adjustments natin aggressive Kasi sa totoo, there is really a correction to be made Bukod dito, iginiit ng kongresista na dapat ding isabay sa pagpapatupad ng bagong sistema ang mga pagbabago sa education sector tulad ng pagpapatayo ng mga karagdagang classroom at pag-hire ng mga guro at administrative assistants. Actually, sabay-sabay nangyayari. Una, meron tayong curriculum change na nangyayari, di ba? Yun yung pinaka-importante kasi yung curriculum change, di ba napansin natin na lahat naman ay sobrang daming competency, sobrang daming subjects ang tinuturo na at the end, pag merong international assessment o local assessment, hindi naman nag-i-improve yung scores ng ating mga mag-aaral. Doon natin makikita kung may kalidad o wala. Pangalawa, nagkakaroon na rin po tayo ng galaw dun sa tinatawag nating classroom shortage. Pangatlo, ang isang burden sa teachers ay marami silang ginagawa na admin work. Mga 2 years ago, nag-umpisa na rin po tayong i-cluster yung admin work para makapag-hire ng administrative assistant para masigurado na unti-unti na transfer na yung admin work, tatanggal na sa teachers. This year po, may 20,000 additional items. Hindi pa po yun napupuno kasi again po, may items na. Ang reason po bakit hindi naman maging ganong kabilis yun, hindi naman pwedeng mag-hire lang na hindi naman qualified. Ayun, no? Narinig mo yun, Ate Ilona. Meron akong kaibigan na nanonood teacher Ate Ilona, narinig mo yun? Yun ng tinig ni House Committee on Basic Education and Culture Chairman Congressman Roman Romulo sa panayam ng DWIZ. Gising! Sa edukasyon pa rin po tayo, kinikilala ng Department of Education ang pangamba ng mga mambabatas, guro at iba pang stakeholder kaugnay sa panukalang pagpapatupad ng trimester system sa mga paaralan. Ayon po sa DepEd, wala pa namang pinal na desisyon at nananatili pa lamang panukala ang sabing sistema. Sa kasalukuyan nila, nagsasagawa na ang kagawaran ng konsultasyon at patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga opisyal at sektor ng edukasyon upang marinig at isaalang-alang ang lahat ng panig. Tiniyak po ng DepEd na pagbabatayan nila ang mga natanggap na komento at suhestyon bago magpasya at anumang reforma ay dapat magpalakas sa learning continuity at mapagbuti sa kalagayan ng mga mag-aaral at mga guro. Gising! Samantala, nanawagan naman po si Parañaque 2nd District Representative Brian Yamswan na magkaroon ng partisipasyon ng mga pribadong sektor sa pagtugon sa matinding kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Ayon kay Congressman Yamswan, kailangan ng whole of nation strategy o sama-samang pagkilos para solusyonan ang napakalaking backlog sa mga classroom. Ipinunto ng kongresista na posible pang lumala at humantong sa tinatayang 51,000 gusali ng pampublikong paaralan ang ideklara
asarang hindi naligtas pagsapit ng taong 2028. Sa ilalim anya ng House Number 7362 o Classroom Building Acceleration Program Act, hihikayating makiisa ang mga civil society organizations at pahintulutan ng mga kwalipikadong lokal na pamahalaan na magtayo ng mga silid-aralan gamit ang pondo ng pamahalaan. Nabatid na ang CAP Act ay kabilang sa listahan ng mga prioridad na panukala ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC priority measures na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinoy Gising! Sa oras po nating 18 minuto, makalipas ang alas 5 ng Wednesday morning, alamin na natin ang latest sa lagay ng ating panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center, nasa linya na po natin ang kanilang weather specialist na si Miss Chanel Dominguez. Miss Chanel, magandang Wednesday morning po. Magandang Wednesday morning din po sa inyo at magandang Wednesday morning po sa mga taga-subaybay po natin. Para po sa ating weather update, wala tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan po natin yung easterlies ay magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Caraga at Davao Region. Dulot naman po ng northeast monsoon, maulap na papawiri na may mga pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Sa Metro Manila, Visayas, Resto Luzon, bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mga isolated light rains. Sa Mindanao naman po sa nalalabing bahagi ay bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mga isolated rain showers o kaya localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Maraming salamat po, Miss Chanel Dominguez ng Pag-asa. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Pinoy Gising! Paring winner, it's that time. Tanggap tayo ng sunod-sunod na mga reports. 2 araw na nationwide public consultations kaugnay sa mga panukalang anti-political dynasty, ikakasapuyan ng Kamara. Narito ang report mula ka Patrol 30, Jelly Mendez. Muling ikakasa ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang nationwide public consultation kaugnay sa mga panukalang anti-political dynasty o ang pagbabawal sa pagtakbo ng magkakamag-anak sa halalan. Ang ikalawa at ikatlong malawakang konsultasyon ay pangungunahan nila Nodal Sur Representative Z. Alonto Adjong, ang chairman ng komite na suportado ni House Speaker Faustino D. III. Ang malawakang konsultasyon ay gaganapin sa Cebu na bahagi ng Visayas at Cagayan de Oro na bahagi naman ng Mindanao na layong malaman ang pananaw, suwestyon at karanasan ng taong bayan na hinggil sa naturang panukala. Una nang isinagawa ang kauna-unahang konsultasyon sa Carmona, Cavite na bahagi ng Luzon kung saan ay naging hati ang opinyon ng mamamayan, partikular na mga nakatatanda at mga kabataan. Nabatid na umabot na sa mahigit 20 bersyon ng panukala ang inihain sa Kamara ngayong 20th Congress. Kabilang na ang panukala ni na House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos na kapwa nagmula sa angkan ng mga politiko. Una nang sinabi ni Congressman Adjong na magkakaiba ang nais na bersyon ng ilang kongresista sa usapin ng panukalang anti-political dynasty. Tiniyak naman sa publiko ni Speaker D na seryoso ang Kamara sa pagsusulong at pagpasa ng mga makatarungan, makabuluhan at makataong anti-political dynasty bill. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, na lingkod ng tama. Pinoy Gising! Dako tayo sa Malacanang. ICC tinawag po ng palasyo na isang neutral court na hindi maaaring maimpluwensyahan. Narito ang detalye mula ka Patrol 13, Gilbert Perdes. Kung ang Malacanang ang tatanungin ay isang neutral o walang kinikilingang hukuman, ang International Criminal Court o ICC, ang paglalarawan ay ginawa ng palasyo sa gitna ng mga report na tinawag ng mga co-perpetrators ang 8 personalidad sa madugong kampanya laban sa illegal na droga at kasama na nga dito sina Senators Bato de la Rosa at Bo
Tondo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas mabuti ngang kung sakasakali na makaharap ang mga kinaukulan sa ICC. Ngayong tiyak daw na walang bahid dito ng politika. Hindi niya ito naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang mga dumidinig sa mga kasong kinakarap ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kalaunan ay pagdinig sa mga co-perpetrators. So, kaya matalo man daw ang dating Pangulo at mga kasama nito ay walang masasabi ang pamahalaan o ang mga Pilipino. Ngayong pantay ang pagtingin sa magkabilang panig ng ICC at wala itong kikilingan. Patron 13 Gilbert Pardes para sa Himpilang May Todolas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Ngayon naman po sa mga dairy at milk lovers na nakikinig, nakasubaybay sa atin, ang dairy at milk production daw ng ating bansa ay tumaas last year, 2025. Alamin natin kung totoo o hindi dito sa Fact or Fake. Mahalaga ang dairy at milk products sa Pilipinas, hindi lang bilang pagkain, kundi bilang haligi ng nutrisyon, kabuhayan at food security ng bansa. May balitang tumaas daw ang dairy at milk production sa bansa. Alamin natin kung fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke! DWIZ Fact or Fake. Patuloy ang pagtaas ng dairy at milk production ng bansa sa tulong ng mga programa ng pamahalaan ayon sa National Dairy Authority. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, ang halaga ng dairy production ay tumaas ng 27.7% sa 1.667 billion pesos noong 2025 mula 1.305 billion pesos noong 2024. Ang kabuuang milk output ay tumaas din ng 12% sa 43.0 million liters mula 38.60 million liters sa kaparehong panahon. Sa isang statement, iniugnay ni NDA Administrator Marcos Antonius Andaya ang mga resulta na ito sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na suportahan at paunlarin ang dairy industry. Ang mga programa na ito ay kinabibilangan ng pagpapalakas sa animal nutrition, herd expansion at farm management. Sinabi ni Andaya na ang pagtaas ng produksyon ay nakatulong sa pagpapalakas ng pangkalahatang milk sufficiency ng bansa. Iniulat ng NDA ang 27% na pagtaas milk production sa mga kambing at 4% increase sa baka. Tumaas din ang Carabao milk output ng 24% sa patuloy na pagsisikap ng Philippine Carabao Center. Ang balitang yan ay fact. Para sa Fact or Fake, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. Gising! Pero ako patuloy pa rin mag-i-enjoy ng gatas at mga dairy products. Diyan lamang po kayo, Philippine Standard Time! Hoy! Pinoy! Gising na! Ate Ilona, may bayad ang shoutout. Alas 5:25 na morning, iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pino! Tuloy-tuloy ang mga balita natin sa Pinoy Gising sa oras po nating alas 5:29 na po na magandang Wednesday morning! Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagtanggap ng mga reports. NBI at Presidential Task Force on Media Security nakatakdang lumagda sa isang kasunduan ngayong araw. Kung ano yan, alamin natin sa report ni Patrol 5, Aya Yupanco. Nakatakdang lumagda sa isang kasunduan ang Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS at ang National Bureau of Investigation NBI ngayong araw, February 19. Gaganapin ito mamayang alas 10 ng umaga sa NBI PhilInvest Cyber Zone sa Pasay City. Layon ng naturang kasunduan na palakasin ang kooperasyon sa pagsulong ng at maprotektahan yung mga media workers, partikular sa freedom of expression at press freedom. Inaasahang dadalo sa naturang MOA signing sina PTFOMS Undersecretary Jose Torres Jr. at mga opisyal ng NBI sa pangunguna ni Director Angelito Magno. Ito si Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa Implementado ng Lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, ronda tayo sa probinsya. Kilalang Palasdaan Restaurant sa Quezon, tinupok ng apoy. Ang detalye mula kay Kuyang Arman Gambe. Kuyang Arman, good morning.
Good morning, Kuya Daryl. Tinupok na apoy kahapon na madaling araw ang kilalang The Original Palaisdaan Restaurant and Resort na matatagpuan sa barangay Dapdap, Tayabas City, Quezon. Sa investigasyon, sumiklab ang apoy dakong ikalwan ng madaling araw at mabilis na kumalat sa malaking function hall at mga cottages na gawa sa kogon, nipa at kawayan. Sinubukan ng mga tauhan at staff na apulahin ng apoy, subalit di ito na kayang patayin dahil sa laki at delikadong sitwasyon. Agad na rumisponde ang mga fire trucks mula sa mga Tayabas City at mga karatig bayan kung kaya't nadeklarang fire out ang apoy dakong ika-4 ng umaga. Ang nasabing restaurant ay dinarayo ng mga local tourist mula sa Metro Manila at iba't ibang reyon na bumibiyahe patungong Bicol Region, Visayas at Mindanao. Inaalam pa ng mga otoridad ang halaga na natupok na ari-arian at ano ang pinagmula ng nasabing sunog. Arman Cambio mula Calabarzon, nagulat pa sa Impila, may todong lakas. DWIT nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, maigpit ang kautusan ng Department of Justice o DOJ sa mga tauhan ng Bureau of Immigration, partikular sa mga nakatalaga sa mga airport na maging alerto sa posibleng paglabas sa bansa ng ilang mga personalidad na isinasangkot po sa mga flood control anomalies. Ayon kay Justice Spokesman Attorney Polo Martinez, kasunod ito ng pag-issue ng Manila Regional Trial Court Branch 52 ng departure order laban sa mga sinasabing sangkot sa anomalya. Nilinaw ni Attorney Martinez na hindi pa nare-resolba ang mga reklamong nakabinbin sa DOJ laban sa mga idinawit sa nasabing anomalya, kaya tanging layunin lang anya ng kautusan na pigilan ang posibleng pagtakas ng mga respondents. Kabilang sa pinagbabawalang lumabas ng bansa sina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, Undersecretary Roberto Bernardo at mga dating district engineers na sina Henry Alcantara at Bard Opulencia. Pino Gising! Kailangan munang kumuha ng pahintulot sa korte sa Maynila si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan kung nais niyang bumiyahe patungong Estados Unidos sa gitna ng ipinatupad na precautionary hold departure order laban sa kanya. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, magkaiba ang Immigration Lookout Bulletin Order at PHDO na inilabas kamakailan ng Manila Regional Trial Court Branch 52. Nilinaw ng BI official na ang ILBO ay para lamang sa pamanman ng biyahe ng isang individual. Gayunman sa ilalim ng PHDO, malinaw na ipinagbabawal ng korte ang pag-alis ng bansa. Kung nais niya umalis ng isang individual na nasa listahan ng PHDO, kailangan munang humingi ng pahintulot sa mismong korte na naglawas ng hold departure order. Nilinaw din ng BI na sa mga kaso ng PHDO, kinakailangan maglabas ang korte ng isang explicit na utos o allowed departure order bago payagang pansamantalang makaalis ang isang individual dahil sa mahalagang dahilan. Sa kabila nito, mananatili pa rin ang kanilang pangalan sa hold departure order kahit sila ay payagang umalis pansamantala. Pino Gising! Nilinaw naman po ng Department of Foreign Affairs na hindi saklaw ng kanilang mandato ang pagtiyak sa pagbabalik sa bansa ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ay matapos sabihin ni Interior Secretary John Vic Remulla na ang DFA na ngayon ang nangungunang ahensyang hahawak sa pagbabalik ni Ko sa bansa matapos ang ilang buwang pagtatago sa hindi pa matukoy na bansa. Nabatid na may ilang ulat na nagsasabing si Ko na may hawak ng Portuguese passport ay nasa Portugal. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona, bagamat pinahahalagahan ng kanilang ahensya ang pakikipagtulungan ng DILG, nilinaw nito na ang pag-aresto at repatriation sa dating mambabatas ay nangangailangan ng coordinated law enforcement at judicial processes, partikular ang pakikipag-ugnayan sa Interpol. Dagdag pa niya ang pananaw ni Secretary Remulla na ang usapin ay nakasalalay lamang sa DFA ay hindi ganap na sumasaklaw sa whole of government approach na nangangailangan na makatuwang ng magwang na aksyon ng iba't ibang kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Binigyang diin din Escalona na handa ang DFA na magbigay ng tulong diplomatiko hanggat ito ay naaayon sa kanilang mandato at sa umiiral na mga protocol. Pino Gising! Question naman po ni Senator Rodante Marcoleta ang rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez bilang for further investigation. Ayon kay Senator Marcoleta, pagdating sa sinasabing anomalya o kickback sa flood control projects, halos nang nagtuturo at nagsasalita ay papunta
napunta kay Congressman Romualdez kaya't nagtataka siya sa laman ng report ukol sa dating House Speaker. Ayon po sa kanya, repasuhin niya muna anya ng husto ang laman ng partial committee report kaugnay sa nasabing katiwalian bago magdesisyon kung pipirma o hindi. Iginiit ni Senator Marcoleta na maraming binanggit na pangalan tulad ng 67 kontratista na kongresista, ngunit wala po ito sa nasabing report. Gayun din anya ang 5 cabinet members na sinasabing beneficiaries ng allocable na Cabral files. Una rito sinabi ni Senator Robin Padilla na maaaring hindi lalagda ang mga minority senators na miyembro ng BRC sa nasabing report dahil sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ang dapat nilang suportahan ay ang minority report. Gising! Sa tuloy-tuloy po nating balitaan sa oras na ito, hinamon ni House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Antonio Tino si dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Undersecretary Adrian Bersamin na magsalita na hinggil sa sinabing palitan nila na mensahe kaugnay ng kickback sa flood control projects. Ayon kay Representative Tino, lehitimo ang nasabing aligasyon batay sa nakita niyang mensahe pero mas mainam anya na ang Pangulo at si Bersamin na ang magkumpirma at magpaliwanag sa publiko. Ipinunto po ng kongresista na ayaw niyang manatili na iilan lamang ang may alam sa nasabing issue kasabay ng paggigiit na dapat magsagawa ng investigasyon para matumbok kung sino ang may pagkakasala at ang dapat mapanagot. Matatanda ang sinabi ni Congressman Tino na ang naturang impormasyon ay nagmula kay Batangas Representative Leandro Leviste kung saan ipinakita sa kanya ang screen recordings ng mga mensahe. Gising! Nanawagan naman po si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat tutukan sa investigasyon sa flood control scandal si dating Undersecretary Adrian Bersamin. Ayon kay Congressman Tino, kung nais malambat ang pinakamalalaking isda sa sangkot o nasangkot sa anomalya sa flood control projects, kailangang imbestigahan si Bersamin, tinuturong bagman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naniniwala rin ang mambabatas na si Pangulong Marcos ang tinutukoy na pinakamalaking isda, kaya ang punto ng pagsisiwalat ng umano'y palitan nila ni Bersamin and text messages ay para dalhin sa tamang direksyon ang pagsisiyasat sa corruption scheme. Para sa kongresista, tila isinasantabi ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng Ombudsman na indikasyon na pinoprotektahan ng Pangulo lalo't hindi man lang siya pinahahati sa investigasyon. Batay sa text messages na nanggagaling umano kay Batangas Representative Leandro Legarda Leviste, 8 billion pesos ang kickbacks ng Pangulo mula sa 52 billion pesos na halaga ng mga flood control projects. Gising! Sa pagpapatuloy po natin, iniimbestigahan na ng Department of Education Davao Region ang 3 opisyal ng DepEd Davao del Norte kaugnay ng sinabang irregularidad po sa pagpapatayo ng 2 school building project sa Talanigod at Davao del Norte. Batay sa audit inquiry ng Commission on Audit, hindi na ipatupad ang proyekto sa Kamingawan Elementary School habang bahagyang natapos lamang o partially completed lang ang gusali sa Durian Integrated School at may mga bahagi pang hindi na ide-deliver. Bahagi ang mga proyekto ng Last Mile School Program na may kabuang halagang 36.3 million pesos. Sinisilip na rin kung paano na ilabas ang malaking bahagi ng bayad tractor kahit iniulat na 98.7% pa lamang ang accomplishment ng proyekto at kung bakit kumpleto ang mga dokumento. Kabilang sa iniimbestigahan ng Schools Division Superintendent, Assistant Schools Division Superintendent at Division Engineer ng DepEd Davao del Norte na pansamantalang isinailalim sa preventive suspension habang nagpapatuloy ang pagsisiyasa. Gising! Ibabalik na sa iba't ibang tanggapan ng ahensya ng pamahalaan ang Resident Ombudsman. Ito ang iniutos ng Office of the Ombudsman kasunod ng survey na ng Okta Research kung saan 73% ng mga Pilipino ang nagsabing panunuhol ang pinakakaraniwang anyo ng korupsyon sa gobyerno. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, isa ito sa kanilang reforma upang maging maayos ang sistema ng mga ahensya, mapanatili ang profesionalismo at mabawasan ang red tape at irregularidad. Kabilang sa plano ng Ombudsman ang pagbabalik ng Resident Ombudsman sa Department of Public Works and Highways, Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue. May kipagtulungan din ang Ombudsman sa Red Tape Authority at Department of the Interior and Local Government upang mapabilis at mapadali ang serbisyo sa publiko. Magpapagawa rin ng panibagong survey ang Ombudsman bilang baseline para masukat ang epekto ng mga reformang ipatutupad laban sa korupsyon.
Gising! Dinumigsa naman po ng Department of Foreign Affairs ang babala ng Chinese Embassy na maaaring mawala ang milyon-milyong trabaho para sa mga Pilipino dahil sa lumalalang tensyon sa ugnayan ng Pilipinas sa China. Mariin ding tinutulan ng DFA ang anumang pahiwatig na maaaring gamitin bilang panakot o paghihiganti ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Bagamat kinilala ng ahensya na ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa ay nagdudulot ng benepisyong pang-ekonomiya at pang-kultura, sinabi nito na ang tono ng pahayag ng embahada ay tila nagpapahiwatig na maaaring gamitin ang naturang kooperasyon bilang paraan ng pamemwersa. Muli ring nanawagan ng ahensya sa embahada ng China na maging responsable at maingat sa tono ng kanilang mga pampublikong pahayag. Binigyang din ng DFA ang patuloy nitong paninindigan sa diplomasya upang patatin at isulong ang ugnayang bilateral sa kabila ng malalim na pagkakaiba at iginit na dapat manaig ang responsableng dialogo habang isinusulong ang kapwa-kapaki-pakinabang na kooperasyon. Gising! 19 na minuto bago sumapit ang ika-6 ng morning. Sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na hindi na kailangang magsampa ng kasong pagtataksil o treason laban kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio dahil para sa kanya ay guilty na ito. Nag-ugat naunang pahayag ni Senator Marcoleta sa isang desisyon na sinulat ni Carpio noong 2011 kaugnay ng territorial waters ng Pilipinas. Ayon sa senador, ang naturang desisyon umano ay nagresulta sa pagkawala na mayigit 244,000 square miles ng territorial sea ng bansa. Iginit ni Senator Marcoleta na ang ibig niyang sabihin sa kanyang naunang pahayag ay guilty na sa treason si Carpio at hindi na anya kailangan magsampa pa ng kaso. Bilang tugon, binigyang diin naman ni Carpio na ayon sa Article 114 ng Revised Penal Code, ang krimen ng treason ay ari lamang maganap kung ang Pilipinas ay nasa estado ng digmaan. Anya, alam ng kahit first-year law student na hindi maaaring magkaroon ng treason sa panahon ng kapayapaan. Dagdag pa niya kung nais siyang kasuhan ni Senator Marcoleta, kailangan munang amyendahan ang Article 114 upang maisama ang treason sa panahon ng kapayapaan bago siya sampahan ng kaso. Gising! Ligo pa rin ang mga otoridad na matunto ng eksaktong lokasyon ng puganteng businessman na si Charlie Atang matapos ang bagong 10 raids na isinagawa ng Philippine National Police o PNP. Ay kay Interior Secretary John Vic Remulla, bagaman negatibo ang lahat ng sites na binisita ng mga otoridad, tuloy-tuloy pa rin ang pagkakasa ng manhunt operations laban kay Ang. Naniniwalaan niya sila na nananatili pa rin sa loob ng bansa ang negosyante kahit na maraming natatanggap ang pulisyan na leads at report na umalis na ng Pilipinas si Atong Ang. Samantala, itinaas na sa 20 milyong piso ang halaga ng pabuya na iniaalok ng DILG at PNP para sa kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon hinggil sa kinaroroonan ni Ang. Gising! Sa mga nag-celebrate po kahapon, naging mapayapa po ang pagdiriwang ng Chinese New Year ngayong taon sa lungsod ng Maynila. Ay kay Manila Police District Spokesperson Major Philip Ines, wala silang na-monitor na seryosong banta sa seguridad o mga naitalagang insidente ng kaguluhan mula hating gabi ng salubungin ng Chinese New Year hanggang sa isinagawang parada sa Binondo District. Nagkaroon naman ng cultural show sa Plaza Lorenzo Ruiz alas 6 kagabi na dinaluhan ng ilang matataas na opisyal, kabilang si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Batay sa datos ng MPD, humigit kumulang 1,700 na mga pulis ang kanilang ipinakalat para tiyakin ang kaayusan ng mga aktibidad at mayroon ding mga nakaantabay na reserbang puwersa kung sakaling kailanganin. Gising! Bilang formal na pagsisimula naman po ng Kwaresma ngayong Ash Wednesday, hinihikayat ng Simbahang Katolika ang mga mananampalataya na alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa kabila ng iba't ibang hamon sa buhay. Sa isinagawang Eucharistic celebration sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, Quiapo Church kahapon, kasunod ng ritual ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na nabendisyonan, pinaalalahanan ni Vice Rector at Parochial Vicar na si Father Marion Brian Makiraya ang mga Katoliko na hindi lamang puro pagsubok ang nararanasan sa buhay. May mga pagkakataon anyang nararanasan ng tao ang dakilang pagmamahal ng Panginoon, kaya't mahalagang balikan ang mga ito at nilayan sa puso. Ang ritual ng pagsusunog ng mga lumang palaspas ay isinasagawa ng Catholic community sa Pilipinas bilang paghahanda sa Ash Wednesday na hudyat ng pagsisimula ng Lenten season o yung panahon po ng Kwaresma. Gagamitin ng mga abong makukuha mula sa sinunog na palaspas sa paglalagay ng abo sa noo ng mga mananampalataya. Samantala, pinaalalahanan naman ni Father Makiraya ang mga Katoliko na sa paggunita ng Kwaresma, mahalagang suriin ang sariling mga gawa at relasyon sa Diyos at paghandaan ng pagdating ng Pasko ng pagkabuhay.
Pino Gising! Diyan lamang po kayo, Philippine Standard Time! Hoy! Pinoy Gising na! Pare, napalaban ako doon Alas 5:45 ng morning, iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pino Tuloy-tuloy po rin po mga balita natin sa Pinoy Gising sa DWIZ Radio Channel 23 sa oras natin na 12 minuto, 12 minutes bago sumapit ang alas 6 ng Wednesday morning. Yahoy! Sang-ayon ng tech jurist na si Art Samaniego sa panawagan at hamon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na mag-ayuno ang publiko mula sa mga gadget sa panahon po ng Kwaresma. Matatanda ang nagpalabas ng pahayag ang CBCP na nagsasabing mainam tinatawag nitong digital media fasting bilang bahagi ng pagdinilay ng mga mananampalatayang Katoliko sa 40 araw ng paghahanda para po sa mga mahal na araw o yung mas kilala bilang Semana Santa. Ginawa ng CBCP ang naturang pahayag sa gitna na rin ng umano'y mataas na average screen time ng mga Pilipino lalo na sa kabataan na nagiging mitya ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya at lipunan. Ayon po kay Samaniego, hindi anti-technology ang liham pastoral ng mga obispong Katoliko bagkus maituturing itong pro-human. Dagdag pa niya, maaaring gawin ng mga Pilipino ang mga praktikal na payong ibinigay ng CBCP tulad ng pag-iwas sa paggamit ng mga digital devices habang kumakain at bago matulog. Pino Gising! Samantala, umakyat na sa 62 ang bilang ng mga nasawi sa lumubog na MV Trisha Kirsten 3. Sa kasalukuyan, ayon sa Philippine Coast Guard, nasa 273 ang mga survivor at 17 ang patuloy pang pinaghahanap. Matatanda ang lumubog ang nasabing Roro malapit sa Balok-Balok Island sa Basilan noong Enero 20. Una nang inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na overloading ang posibleng sanhi ng paglubog ng naturang Roro. Batay sa investigasyon ng ahensya, sumobra sa authorized passenger capacity ang bilang ng mga survivor, bangkay na na-recover, pati na ang bilang ng mga patuloy pang pinaghahanap. Pino Gising! Sumirit naman po ng mahigit 100% ang mga bagong rehistradong negosyo sa Maynila ngayong taon. Ito'y batay po sa ulat ni Bureau of Permits Director Levi Facundo kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso sa isinagawang directorial meeting noong Pebrero 16. Itinalang nasa 1,000 bagong business permits ang naproseso hanggang Pebrero 15 kumpara sa 661 aplikasyon sa kaparehong panahon noong isang taon o noong nakaraang taon, habang tumaas din sa 753 ang mga nabayarang bagong permit mula sa 578 noong 2025. Samantala, umabot naman sa mahigit 49,000 ang nasang renewal applications na may payment rate na 93.35% sa pinakahuling tala ng lungsod. Pino Gising! Inihain sa Kamara ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang House Bill No. 7635. Layunin ng panukala na magtatag ng isang joint congressional body upang pabilisin ang mga investigasyon, prosekusyon at adjudication ng mga kasong may kinalaman sa large-scale corruption ng mga public officials. Sa ilalim ng panukala, magre-rekomenda ang Congressional Commission ng mga reform upang mapabuti ang efficiency, accountability at transparency. Ang lilikhaing Joint Congressional Commission in Justice System Reform ay isang independent body na ang mandato ay magsagawa ng komprehensibong assessment sa institutional capacity, procedural rules at enforcement mechanisms ng justice sector. Sakaling maisabatas, isa sa ilalim sa modernisasyon ng justice institutions, palalakasin ang anti-corruption frameworks, babawasan ang case backlog at ibabalik ang kumpiyansa ng mamamayan sa rule of law. Magkakaroon din ng coordinated reform mechanism sa pagitan ng Kamara at Senado. Ikakasa rin ng panukala ang nationwide hearings at konsultasyon sa stakeholders at eksperto sa hudikatura, law enforcement, civil society at pribadong sektor. Pino Gising! Ngayon naman, patunayan natin ito kung totoo nga ba na mas magandang option para magpapayat ang paglalakad kumpara sa pagtakbo. Tara, let's prove it! Pinaniniwalaan ng karamihan na ang pagtakbo ang mas magandang paraan para magpapayat. Ang alam din ng ilan ay mas epektibo ito kumpara sa paglalakad. Pero totoo nga ba ito? Alamin natin. Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa celebrity fitness coach na si Russell Kayundong sa isang episode ng Life Balance, mas nakaka-burn ng fats ang pag-walking kumpara sa pag-jogging na tinutunaw pati ang muscles. Mas okay ang walking kaysa sa jogging. Oh, okay. Bakit? Kasi pag walking kasi mas nabe-burn talaga yung fat.
Okay, hindi nasasama yung muscle. Pag sa jogging kasi, as you can see, di ba lahat ng mga runners, di ba, payat, walang muscle. Kasi nga pati yung muscle nabe-burn natutunaw. Compared to sa walking talaga, fat lang talaga yung nabe-burn. So, mas maganda yung walking. Ayon naman sa Cleveland Clinic, magandang paraan ang pagwo-walking in place para magpapayat. Sa katunayan, sa 30 minuto lang ay 100 to 200 calories na ang matutunaw. Nabi rin ng exercise psychologist na si Jordan Borman na maganda itong exercise para sa mga nagsisimula pa lang sa kanilang fitness journey. Bukod dyan, libre rin ito. Hindi kinakailangan ng matinding effort, doable kahit gaano kabising schedule at hindi nangangailangan ng equipment dahil sapat na rito ang komportabling sapatos. Pero laging tandaan ang paalala ng mga eksperto na mas mainam pa rin kung sasabayan ng healthy diet ang pag-exercise. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Kinumpirma ng United States military na 11 katao ang nasawi sa panibagong strike na isinagawa sa silangang bahagi ng Pacific at Caribbean. Ayon sa Estados Unidos, ang mga naturang sasakyang pandagat ay dumadaan sa kilalang ruta ng mga drug cartel at sangkot sa illegal drug trafficking operation. Dagdag pa nito, walang nasaktan sa hanay ng kanilang militar. Kaugnay nito, umabot na sa 135 katao ang nasawi ng simula ng US noong Setyembre 2025 ang pag-atake sa mga sasakyang pandagat na pinanghihinala ang sangkot sa iligal na droga. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sport News. Pinasalamatan ni Filipina tennis sensation Alex Ayala ang Philippine Sports Writers Association o PSA matapos itanghal bilang Co-Athlete of the Year sa naganap na PSA Awards Night. Sa kanyang video message, nagpasalamat si Ayala sa parangal na anya'y sumasalamin sa pag-unlad ng tennis sa bansa. Bukod dito, binati rin ni Ayala ang kapwa Athlete of the Year na si Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo. Matatandaan noong 2025, naging kauna-una ang Pilipinas si Ayala na makapasok sa top 15 ng Women's Tennis Association at WTA rankings at unang Filipina WTA champion. Sa kasalukuyan, lumalahok ang 20-year-old Filipina tennis sensation sa WTA 1000 Dubai Duty-Free Tennis Championships. Pinoy Gising! Sa atin naman pong showbiz news, Michelle D. nilaro ang kanyang bashers. Kung anong klaseng paglalaro yan, alamin natin mula sa magaling ding maglaro na si Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, trending ngayon sa social media ang post ng beauty queen na si Michelle D kung saan tila nilaro niya ang kanyang bashers. Ang naturang post ay isang endorsement para sa isang bangko kung saan makikita nakasuot si Michelle ng Chinese outfit habang may hawak na ampaw. Comment ng kaibigang actress na si Rian Ramos, Mayor Ampaws be filled. Tugon naman ni Michelle na with kung saan tila pumapatungkol ito sa isyo sa umano'y pag-torture at illegal na pagkulo sa driver ni Rian. Sa nasabing isyo, nabanggit ang isang ampaw na naglalaman ng sensitibong larawan na umano'y ninakaw ng driver. At iyan ang balitang showbiz para sa impirang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Morning po sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin sa ating Facebook page o live streaming po natin sa DWIZ 882. Good morning sa mga regular natin kasama dyan. Nandyan sila Mama Susan Jeronimo, sila Kuyang Tristan Wyatt Gulay, si Mama Elizabeth Kamaing from Marikina, si Miss Meldy Asis. Tama ba ako? Miss Meldy Asis from Pasig. Shout out daw kay Ate Ilona Jean Rabin. Ate Ilona, good morning. Batman, good morning. May panibago dito, para ngayon ko lang nakita to, si Rodel Moreno Dorado mula Taytay, Palawan. Blessed Ash Wednesday daw, sabi ni Kuyang Rodel. At si Veronica Javier na naka-tune in ngayon sa ating YouTube live streaming. Happy viewing daw mula sa lokal ng Mamamante Distrito ng Makati. Mukhang familiar ata sa kay Bambam itong mga ganitong mga kasama natin na nanonood at nakikinig ngayon. Good morning po sa inyong lahat at maraming salamat muli sa walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala sa ating programa. Bago po tayo pansamantala magpaalam, tayo po ay magpatama quote for today.
bawal sumuko. Nilalait rin tayo ng mga taong di rin successful buhay. So hindi naman sa fair game pero ipakita natin na kakayanin natin para tayo patuloy na aalarga at lalarga sa tagumpay ng ating buhay. Bago din tayo magbanggit ng susunod programa, birthday, tama? Di ba, Bambam? Ayan, Boss Tet! Si Boss Tet po, Tet Alpe, ang aming DWIZ at Aliw Senior Graphic Artist na mahilig mag-panran at ang tagabanggit kung may sahod na o wala pa. Boss Tet, happy birthday. Enjoy your day today. God bless you. At yan na po ang kanila mga balita tinampok natin sa Pinoy Gising kasama ang tugtog sa aking rhythm boxing kahapon. Yan yung tugtog eh. Oh, di ba? Mga uppercut. Antabayanan po sa susunod programang Pasada Balita kasama sina Kuyang Drew Nasino at si Brother John Riz Calata na narinig na ang alarm niya at marinig niya pa yung alarm niya mamaya sa Pasada Balita. Ay, paalala, coding po ngayon, Wednesday, number 5 and 6. Bawal lumabas mula 7 to 10 in the morning at 5 to 8 in the evening. Ako po nyo nakasama hanggang bukas, Daryl Justin, nagbabalita ng naglilingkod ng